Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Amang ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga ama ng anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas. Kamusta po ang isang araw makalipas ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Napuyat sa mga party sa kapitbahay, sa mga pasabog. Pero sana po ay patuloy pa rin natin pagnilayan ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus. Kung bakit nga ba siya ipinanganak, yung salita na nagkatawang tao para sa atin. Dahil kung tutuusin po, parang nag-fast forward tayo. Kakatapos lang ng pagdiriwang ng kapanganakan, ngayon makalipas ang ilang taon. Pwede sabihin natin na 30 taon makalipas, ito ang sasabihin ng sanggol na ito. Yung sanggol na ipinahayag na bilang prinsipe ng kapayapaan, ngayon ay nagpapahayag ng, sabi nga po, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid, ipapapatay, mag-aaway ang anak at ang magulang, kapupuutan kayo dahil sa akin. Parang, yung sanggol na pag tinignan mo, wala namang kalaban-laban, napaka-inosente, pero ito ang ating maririnig sa kanyang mga turo pagkatapos o makalipas ang 33 taon. Pero ang sinasabi niya, ang sinumang manatiling tapat. Kaya nga kung lumalapit tayo sa sanggol dyan sa Belen, ang hinihiling sa atin ay, kaya ba natin ibigay ang ating katapatan sa Kanya? Kaya ba natin itong panindigan? Sinasabi natin siya ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang anak ng kataas-taasan. Umahalik kayo, lumuluhod tayo, nagbibigay-pugay tayo, pero kaya ba natin panindigan ito hanggang sa wakas? Hanggang sa dulo, lalo tigit kapag mayroon na tayong mga nararanasan na pag-uusig dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na kay Kristo na isinilang doon sa sabsaban. Kaya nga atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang pinakaunang martir, si San Esteban. San Esteban na talagang ipinakita din, sabi nga dito ni Jesus sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo, pero huwag kayong matatakot dahil ang Espiritu ng Ama ang tutulong sa inyo. Kung kaya, nung siya ay inuusig na, nakuha pa niyang ipagdasal ang mga umuusig sa Kanya. Kung paanong ipinagdasal din ni Jesus ang mga nagpapatay sa Kanya, nagpapako sa Kanya.
Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yung mga salita ni Jesus na sa iyong mga kamay, inihabiling ko ang buhay ko. Ito ang kanyang binitawang mga salita habang siya po ay binabato hanggang siya ay mamatay. So, mula sa pagsilang hanggang kamatayan, naniniwala ba tayo kay Kristo? Mula pagsilang hanggang kamatayan, kumbaga sabi nga, no, from womb to tomb, kaya ba natin panindigan ito? Nawa sa halimbawa ni San Esteban sa kanyang katapangan at katapatan, tayo nawa ay magkaroon din ng lakas kung sakaling dumating ang oras na tayo po ay susubukin o hahamunin ng mga pagkakataon, magawa nawa natin ang ginawa ni Esteban, lalo tigit may pagdasal ang mga kaaway. May pagdasal ang mga umuusig sa atin. Parang sana po, no, mas naging na masaya ang pagdiriwang ninyo ng Kapaskuhan, mas maganda yung pagbati ng Merry Christmas kung tayo po ay naging handa na patawarin o tanggapin yung mga nahihirapan tayong tanggapin. Amen?